kamusta kayo? Anong balita? Kamusta na? So kung pinapanood nyo itong video to ngayon mga tol, malamang beginner kayo sa pag-YouTube, katulad ko na hindi pa ganong katagalan dito sa platform na to, o maaaring interesado lang kayo sa naging title nitong video to. So ang pag-uusapan natin sa video to mga tol, as a beginner, paano pa ba natin mas mapapa-improve pa yung YouTube channel natin? Itong YouTube channel natin, kayong mga nag-uumpisa pa lang sa YouTube. At saka, response video na rin to mga tol sa mga nagko-comment sa akin, nagsisend ng message na paano magkaroon ng maraming subscriber, paano magkaroon ng maraming views, paano kumita, at saka iba pang tanong na tungkol sa pagpapalago ng YouTube channel. So, kung interesado kayo sa topic natin mga tol, umpisa na natin to. Let's go! Yun mga tol, bago natin tuloy yung umpisahan tong video na to, i-share ko lang sa inyo tong previous video ko nung last November. Title niya paano maging YouTuber / vlogger. Ako siya nung mga time na hindi pa ako namamonetize. 7,000 pa lang yata yung subscriber ko noon. Kung may pagitan kayo mga tol, try nyo na lang panoorin kasi baka makatulong sa inyo. Kasi nilabas ko rin yung lahat ng nalalaman ko dyan sa video niyan based on my experience nung nag-uumpisa pa lang talaga ako. So mga tol, mabalik tayo sa usapan na paano pa natin mas ma-improve yung channel natin, lalo na kung nag-uumpisa pa lang tayo. So unang-una mga tol, tatanungin muna kita, bakit ka ba nag-YouTube? Anong dahilan mo ba't ka nag-YouTube? Gusto mo ba talaga yung nagawa mo? Kasi kung ang dahilan mo lang tol, para kumita ng pera, hindi ka agad-agad na makakatanggap ng pera dito sa YouTube. Pinaghihirapan muna yan. Binibigyan muna ng matinding attention yan, dedication at saka passion bago ma-achieve yung goal mo na makatanggap ng pera. Kagaya nga ng sinabi ko mga tol na dapat passion mo yung ginagawa mo kasi dyan manggagaling yung idea ng content na gagawin mo. Maraming klase ng content mga tol. Mayroong makeup tutorial, may gaming, may personal vlog, may travel vlog at kung ano-ano pang klase ng vlog. At nakadepende yan mga tol kung saan ka talaga masaya, yun yung gagawin mo. Bago mo ituloy yung pag-YouTube mga tol, isipin mo muna talaga kung ano yung mas makakapagpasaya sa'yo at ano talaga yung gusto mong gawin. So kung ando na kayo sa punto na alam niyo na yung gusto nyong gawin, makakagawa na kayo ng video, ngayon nararamdaman nyo na parang ang konti ng views. Ang naging paraan ko kasi dati mga tol, sinare ko siya sa social media mga tol, sa Facebook, sa Instagram, ganyan. Siguro yung isang magandang paraan para mai-promote mo yung channel mo, mai-market mo yung channel mo is yung social media. Share mo sa social media mga tol. So yan, unti-unti dadami yan. Ngayon, dahil na sigurado ka na sa content na ginagawa mo, meron ka ng target community. Kagaya ko, ang naging target community ko mga tol, yung mga OFW kasi sinishare ko yung buhay namin dito sa Saudi, dito sa ibang bansa, dito sa Riyadh. Kung ikaw ay isang gamers, YouTuber na gamers, malamang ang magiging community mo ay mga gamers din. Mga gamers din yung magsusubscribe sa'yo. Kailangan mga tol may target community ka. Ano ba talagang community yung gusto mong mauha? At isa pa pala mga tol, ang dami kong napapansin na nag-YouTube na ang way nila para magpalaki ng channel nila ay yung makipag-sub to sub, ganyan. Mga tol, oo, pwede yun kaso palagay ko hindi yun totally mag-work ng maganda kasi maaaring maka-apekto din sa channel niyo yun. Alam niyo naman yung policy ni YouTube. And the best way talaga mga tol, kung gusto niyo sumuporta ng kapwa niyo, baguhan din lang sa pagbablog o sa pag-YouTube, panoorin nyo talaga yung mga video nila o yung mga obra nila. Magbigay kayo ng totoong feedback kung mayroong kulang doon o maganda yung pagkakagawa niya. Mag-comment kayo mga tol kasi once na gawin nila sa iyo yun mga tol, ma-appreciate mo rin yan palagay ko. Kasi mga tol, unang-una hindi nyo mapiplease yung isang tao na supportahan talaga kayo. Oo, andun na tayo, dami yung subscriber nyo. Pero sigurado bang lahat yan ay nanonood ng mga vlogs mo? Mamaya disenyo lang yan sa sa channel mo na ang dami mong subscriber pero hindi naman talaga sila legit na nanonood sa'yo. Maganda mga tol na kung makakakuha ka ng community, yung talagang solidong sumusuporta sa'yo, pinapanood yung mga video mo. Pagdating naman sa equipment mga tol, oo, lahat tayo gusto nating maganda yung camera natin, maganda yung sandata na gamitin natin sa pagbablog. Since nag-uumpisa pa nga lang kayo, masatisfy muna kayo sa kung anong meron kayo ngayon. Kasi sigurado ako na yung mga iniidolo yung YouTuber, bago nila nakuha yung mga gamit na kung anong meron sila ngayon, nagdaan din niya sa katulad ng pinagdadaanan natin ngayon. Naniniwala ako na kapag malaki ng channel mo, madali mo na lang mabibili yung mga gandang gamit. Kaya para sa akin mga tol, kung anong meron ako ngayon, katulad itong cellphone na gamit ko pag i-edit pag video, para sa akin, yun yung pinakamaganda sa lahat. Mas pinakamaganda sa gamit ng kahit sinong meron sila dyan. Ito yung pinaka the best kasi yan yung meron ako. Ganun lang yung iniisip ko mga tol kasi in the future siguro magkakaroon din tayo ng talagang legit na sobrang ganda
pero hindi pa nga lang ngayon. Kasi naniniwala ako na wala sa ganda ng camera yan. Nasa ganda ng nilalaman ng video yan mga tol. Pagdating naman mga tol sa paghahanap ng maraming views at maraming subscriber, kung maliit pa lang yung channel yung mga tol, normal yan na ganyan talaga. Lahat yan na pagdaanan. Based on my experience, try nyo gawin na gumawa ng isang video na alam nyo magti-trend. Look at the point of view of the viewers mga tol. Ilagay nyo yung sarili nyo na kayo nasa sitwasyon ng viewers. Ano yung gusto nyo mapanood sa YouTuber na to? Ano yung gusto nyo mapanood mula sa kanya? Siguro doon makakakuha kayo ng idea mga tol. Lagi nyo tingnan yung point of view ng iba para maramdaman nyo kung ano yung hinahanap nila. Dahil para sa akin mga tol, mas magandang ma-engage kayo sa mga viewers o sa kapwa nyo na nanonood sa YouTube. Na talagang pinapanood nila ng literal yung mga video nyo na na-appreciate nila yung ginagawa nyo. Kaysa dumami yung views nyo na hindi nyo naman alam kung tinapos nila yan. Oo, andun na tayo sa punto na mas maraming views, mas maraming pera. Pero mga tol, sigurado ba kayo na madami nga yung views ng video nyo, tinapos nila yung video mo? Hindi tayo sigurado doon. Kahit ako, hindi ako sigurado sa mga video kung maraming views kung tinapos nila. Kasi baka niyan, may 15 seconds lang o 10 seconds lang yung pinanood nila tapos hindi nila tinapos. Para sa akin mga tol, ang mas kinakount ko dyan mga tol, ay yung bumabalik na feedback sa akin. Once na yung video ko mga tol, ay marami nagko-comment o na-appreciate nila yung laman ng video ko, yung content ko, yung ginawa ko sa video yun. Mas may feedback sa akin yun kaysa doon sa dami ng views ng video ko. Doon mo malalaman kung marami kang na-inspire doon sa video mo o maraming naka-appreciate ng video mo. Doon sa mga bumabalik sa'yo, sa mga comment o doon sa mga message, sa mga nagme-message sa'yo. Mapunta naman tayo sa ibang point mga tol is yung about sa revenue. Ito, marami talaga akong nare-receive na comment at saka message tungkol dito kung paano kumita, paano mag-start mag-YouTube, gusto nila lang kumita. Mga tol, kung ang magiging rason nyo sa pag-YouTube para kumita mga tol, pag-isipan nyo ng 10 beses yan. Kasi kung gusto nyo lang kumita at hindi nyo naman talaga paso yung pag-YouTube mga tol, 50-50 yung chance nyo maging successful sa platform na to. Kasi pansin ko lang, ang mga nagiging successful dito sa pag-YouTube, yung talagang mahal nila yung ginagawa nila, yung talagang gusto nila yung ginagawa nila. Ayun na nga, yung tungkol naman sa revenue mga tol, kung tinatanong nyo, ang isa sa source of income ng mga YouTuber sa kung paano sila kumikita, yung through Google AdSense o yung mga ads dyan na lumalabas, itong mga dilaw-dilaw na dyan, ayan, makita nyo mga dilaw-dilaw na yan, yung mga nagpi-play na ads dyan, yun mga tol, yung isa sa main source of income ng mga YouTuber. Kagaya nga na sinabi ko, nakadepende sa views, more earnings yan mga tol. So ang kailangan lang mga tol para magkaroon ng advertisement yung mga video nyo, mag-register kayo sa Google AdSense, i-connect nyo yung YouTube channel nyo, tapos kailangan nyo ng 1,000 subscriber at saka 4,000 hours views. Tapos kung sakaling ma-approve na ni Google AdSense yung account nyo, pwede nyo nang lagyan yan mga tol. Doon na kayo mag-start na kumita ng pera. Meron pa namang isang paraan mga tol is yung sponsorship. Yung mga company na kukontak sa inyo para magpa-promote ng ganito, ganyan. May kapalit na kabayaran yun mga tol. At ang last na nalalaman ko mga tol na kung saan kayo pwede pang kumita sa YouTube yung affiliate program. Ito yung mga company mga tol na bibigyan kayo ng sarili nyong URL o yung link do sa product nila. Tapos pag kinlik yun ng mga nanonood sa inyo tapos nag-avail mula doon, meron kayong percentage na makukuha. For example, sa mga beauty vlogger mga tol, meron silang mga product na nire-review. Tapos sinasabi nila na kung gustong mag-avail, click the link on the description. For example, sa Amazon, sa Lazada, sa Shopee, yun, magbibigay ng link yung mga company na yun sa isang YouTuber na para lang sa kanila, yung link na yun, na once na i-click ng mga subscriber nila yun o ng mga viewers nila at mag-avail sila doon, automatic may percentage yung YouTuber do sa na-avail na product nung nanood mga tol. Yun lang yung pagkakaalam ko. Affiliate program. Try nyo na lang rin i-search mga tol. Maraming lalabas dyan. Pag-aralan nyo kung interesado kayo doon. Lalo na sa mga beauty vlogger at sa mga mahilig mag-product review. Yan mga tol, isang source of income yun. Affiliate program. Baka para sa inyo yun. Baka makatulong sa inyo. Sa ngayon mga tol, ang source of income ko lang dito sa YouTube ay yung Google AdSense. Nakadepende sa views nyo. Pero kagaya nga na sinabi ko mga tol, para sa akin, mas importante yung mga feedback nyo kaysa doon sa dami ng views. As binibilang ko yung mga tol yung mga feedback nyo na natutuwa kayo sa mga ginagawa ko, sa content na ginagawa ko, kaysa doon sa dami ng views na meron ako. Kasi hindi naman talaga ako sigurado kung lahat ba ng nag-views na yan tinapos yung video ko.
mas ma-appreciate ko pa yung mga subscriber ko na nagko-comment ng magagandang feedback. Kasi yun talaga, alam kong tinapos nila yung video ko. Alam kong na-appreciate nila yung obrang ginawa ko, yung video yung pinaghirapan ko. So in total mga tol, wala naman talagang specific na technique para mag-grow bigla-bigla yung channel mo. Ang sikreto lang talaga mga tol maging be yourself, maging totoo kayo kung sino kayo. At isa pa mga tol, iwasan nyo mag-focus sa pakikipag-sub to sub, yung tinatawag nilang hug to hug, na isusubscribe mo, isusubscribe ka nila. Kasi mga tol, maaaring magka-problema pa yung YouTube channel nyo dyan. Meron akong isang video na ginawa nilang sub to sub comment box yung video kong yun. Pero sa akin, wala namang problema yon, diskarte nyo yan. Pero ang advice ko lang talaga sa inyo mga tol kaysa mag-focus kayo sa paggawa ng ganung bagay, mag-focus kayo sa paggawa ng content o pa sa pag-iisip ng content na gagawin nyo. Mag-isip kayo kung ano yung video na magti-trending na talagang galing sa inyo o talagang gawa nyo. Kasi once na ma-hit nyo yung ganun mga tol, na mag-trend yung video nyo, sigurado dalang-dala yung watch hour nyo, dalang-dala yung subscriber count nyo mga tol. Sigurado dadami yan. Yun lang masasabi ko mga tol, be yourself, be consistent, pag tuloy-tuloy lang yung ginagawa nyo, para yung engagement nyo sa mga sumubaybay na sa inyo hindi maputol. Dapat laging tuloy-tuloy, consistent kayo sa ginagawa nyo. Saka enjoy lang. So mga tol, yan lang muna siguro ang may share ko sa inyo ngayon dahil pare-pareho lang naman tayong bago sa YouTube. Basta ang masasabi ko lang, basta mahal nyo yung ginagawa nyo, passion nyo talaga, gusto nyo, dun papunta yan sa pagiging successful. Basta wag lang kayong susuko. At lagi nyo tandaan mga tol, be inspired and be an inspiration to others. So hanggang dito na lang siguro tong vlog na to mga tol. Sa mga bago dito sa channel ko mga tol, Makel nga pala. Happy 23,000 sa atin mga tol. At sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button dyan, pati yung notification bell para ma-notify kayo pag may bagong upload. At kagaya lagi kong sinasabi mga tol, stay positive lang, go lang sa flow ng buhay. So yun lang mga tol, hanggang dito na lang siguro tong vlog na to. Paalam. Woo!